Bago ang lahat, luma muna. Si LeBron hindi nakalaro nung nakaraan versus Portland dahil sa injury. Base kay Coach Darvin Ham, hindi naman malala ang injury ni LeBron at hindi rin naman magtatagal ay makakabalik naman agad siya sa lineup. Nung game nila sa Suns, doon nakuha ni LeBron ang injury niya. Base pa sa kanya, adrenaline na lang talaga yung gumana ng mga time na yon at after ng game, doon talaga sumakit yung binti niya. Questionable ang status niya versus Memphis. Play-in tournament game yun sa November 15, Wednesday. Si Anthony Davis naman probable. Meron ding back-to-back game ang Lakers. Susunod kasi doon Sacramento, November 16. Kung papipiliin sa dalawang games, Kings or Memphis, mas importante doon yung game ng Sacramento dahil division game yun. At tulad ng sinasabi ko dati, may impact sa tiebreaker. Natalo sila nung last game. Yung Memphis, kahit sabihin pa nating in-season tournament yun, kahit sila pa ang mag-champion, ay hindi naman ma-assure yung spot sa playoffs. Sa ngayon, wala pang impact talaga yon sa standing, kundi scheduling lang at sa promotion din ng liga. Ito pa yung isa dyan. Kung maalala nyo dati, nagreklamo ang Lakers after ng game nila versus Miami Heat dahil di umano sa free throws. Last season, ang Lakers ang number 1 dun after nung All-Star. Doon talaga sila nakakakuha ng puntos at nagiging X-factor sa game. Meron ang Lakers na 22 free throws per game after nung kanilang laban sa Miami Heat. Actually, mataas yun. Ang nagpababa lang yung sa Miami. After di umanong magreklamo ng Lakers sa NBA dahil sa mga free throws ay nagkaroon naman sila ng 31.6 per game. Lalo na yung Portland, marami ang nakuha nilang free throws doon. Base pa sa isang report, may pattern sa Lakers na kapag hindi sila nakakakuha ng free throw ay nagpa-file sila ng reklamo sa mga referees at sa liga at sa mga susunod na games, mabibigyan sila ng advantage doon. So nasusulat po yan. Kung maalala nyo din, nung first round ng playoffs, ang mga players ng Lakers sinabihan ng media na mahilig mag-flop. Tinanggi yun ng mga players at wala daw flopper sa kanila. So far, ito rin ang pinakamababang free throw percentage ni LeBron, 66%, almost 4 out of 6 kada game. Yun pa rin naman ang usual number ng free throws ni LeBron sa kanyang karir. Sa percentage lang talaga bumaba. Ang sinabi kasi ni Darvin Ham, dahil umaatake si LeBron sa rim, hindi siya nakakakuha ng foul kahit pa nahampas siya. Dahil di umano yun sa hindi nagpa-flop si LeBron. Base yan sa nasusulat at base din sa sinabi ni Darvin Ham. Ang report pa doon, imbes na i-assess o reviewin ng mga official kung meron talagang foul na nakuha, ang gagawin nila, i-review kung nag-flop talaga si LeBron. Dati, madali lang talaga makakuha ng foul si LeBron kung gugustuhin niya. Iba na kasi ngayon dahil merong rule. So, hindi ko pa nakikita kung nag-flop na si LeBron ngayon. Kung meron man, ilagay nyo na lamang sa comment section. Mainit kasi sa kanya ang media dahil nga sa bagong rule. Dahil di umano, pinangalan sa kanya yon. Pero yung isa pang dahilan doon, after kasing matawagan talaga ng flop yung iba mga players doon at meron nagreklamo dahil sa maling tawag ng mga referee, ay parang hindi na sila tumatawag masyado ngayon. Si Jared Vanderbilt naman, base sa Lakers, na-re-evaluate na. Okay na siya sumali sa practice ng team. So wala pang binigay na timeline kung kailan talaga siya makakabalik. Conditioning pa yung gagawin doon. Siya din kasi yung best defender ng Lakers. Hindi naman sila ang worst team pagdating sa category na yon at wala pa sa kanila si Gabe Vincent at itong si Bando. Pero number 80 ng Lakers sa buong liga. Mas better defender pa sa kanila ang Portland, Memphis, Magic, Houston at kahit yung Clippers. Kung magiging healthy si Bando para sa Lakers, pwede silang tumapat sa depensa sa mga teams na nabanggit ko kanina. Pero hindi pa alam dyan kung gaano ang magiging impact nun dahil meron Taurean Prince sa Lakers, meron din silang Cam Reddish. Sa last 2 games, merong 17 points, 5 rebounds, 3 steals at 45% sa 3-point area itong si Reddish. Si Bando din ang nilalagay dati ng Lakers sa starting unit. Naging effective naman si Cam Reddish mula nang palitan niya itong si Austin Reeves. Kung babalik si Bando, saan siya ilalagay doon? Sa first, second, or third stringer ng Lakers. Ang best 3-and-D player ngayon, puwera usog ng Lakers ay si Cam Reddish, hindi si Bando. Mas better defender si Bando kumpara dito kay Reddish pero hindi sila nagkakalayo nun. Mas better scorer nga lang itong si Cam Reddish kumpara naman kay Bando dahil kailangan din ng Lakers ngayon ng katulong talaga sa score lalo na sa 3-point area. Maganda kasi pinapakita ni Cam Reddish.
Kahit 9 games pa lang ang nalalaro ng Lakers, meron na agad pumalit sa posisyon ni Bando. Ang tanong doon kung babaguhin ulit ni Darvin Ham ang rotation, kung babalik agad si Bando dito sa lineup. Binigyan nga ng Lakers na malaking kontrata si Bando last off-season. At na-figure out ng Lakers yung pag-struggle nitong si Austin Reeves at meron silang naipalit agad noon sa starting unit. So yun ang tanong doon, kung papalitan ba siya.